Nakakita ka na ba ng barya na hindi galing dito sa Pilipinas pero parang ang bigat ng kasaysayan kapag hinawakan mo? Kadalasan kapag naghahalungkat tayo sa mga lumang gamit ng ating mga lolo at lola, may makikita tayong mga foreign coins. Pero alam nyo ba ng baryang ito mula sa France ay hindi lang basta barya? Ito ay gawa sa silver at may kwentong tumatawid mula sa Europa hanggang sa mga alkansya ng mga Pilipino noon. Kaya yan ang ating pag-uusapan sa video na ito kung saan ay busisiin natin ang ganda at halaga ng 1962 5 francs dito. Ito po ay pag-aari ng isang seller. Ayan, ang ating nakikita rito ay pag-aari ng isang seller dito kay Carousel at kanyang ibinebenta ito sa halagang 1,500 pesos. Ayan, simulan po natin mga kabarya sa kung ano po ang nakakamanghang detalye sa harapan ng barya na ito. Kaya ayan ang kanyang harapan or tinatawag na overside ay dito po natin makikita ang imahe ng isang babae at hindi po ito ordinaryong tao. Ayan, buksan po natin ang kanyang larawan dito sa overside or harapang bahagi nito. Ayan, ang nakikita po nating babae rito ay si La Simwes. Ayan, La Simwes or the sower. Ayan, the sower. At siya ay makikita natin dito na siya ay nagtatanim. Kung mapapansin po ninyo, siya ay naglalakad habang nagwiwisik ng mga binhi sa hangin sa ilalim ng sumisikat na araw. Ito ay isang napakagandang simbolism ng pag-asa at paglago. Ang disenyong ito ay gawa po ng sikat na engraver na si Oscar Rotti. Ang nakasulat po sa paligid ay Republic Francaise. Yan, hirap pong basahin. Bakit po ba ito mahalaga? Yan, napakalagi nito sapagkat noong taong 1962, ang France ay nasa ilalim po ng pamumuno ni Charles de Gaulle at nasa proseso po ng pagbangon at pagpapalakas ng kanilang ekonomiya matapos ang ilang gulo sa politika. Ang baryang ito ay sumisimbolo sa bagong stability ng kanilang bansa. Ngayon ay bakit po ba espesyal ang taong 1962 at ang koneksyon nito sa kasaysayan? Ngayon, baliktarin naman natin ito sa kanyang reverse side. Yan, ito po ang kanyang reverse side or kanyang likurang bahagi kung saan ay dito naman ay makikita natin ang malaking numero na 5 at ang salitang francs. Sa ilalim nito ay ang taong 1962. Ang disenyo ay binubuo po ng olive branch at saka oak branch na may kasamang mga uhay ng trigo o wheat ears. Ito po ay sumasagisag sa kapayapaan at kasaganaan. Ang sikat po na motto ng France na Liberty Egalite Fraternite. Yan. Ibig pong sabihin yan ay kalayaan, pagkakapantay-pantay, at saka kapatiran. At yan ang nakapalibot dito. Ngayon ay pag-usapan po natin ang history at bakit may ganito dito sa Pilipinas. Ang taon pong 1962 ay mahalaga na rin kasi sa atin. Ito ang panahon ng administrasyon ni Pangulong Diosdado Macapagal. Sa taong ito, inilipat ang ating Independence Day mula July 4 patungong June 12. Binuksan din ng Pilipinas ang ekonomiya sa Decontrol Program kung saan naging mas maluwag ang pagpasok ng foreign currency. Marami pong ganitong barya ang nakarating dito sa Pilipinas, hindi dahil sinakop tayo ng France, kundi dahil sa mga early Filipino travelers,
mga diplomat at mga naunang Pilipinong nagtrabaho sa Europa. Madalas itong iuwi bilang souvenir o pasalubong dahil sa mataas na silver content nito. Oo, tama po ang dinig ninyo mga kabarya. Ayan, pagmasdan naman natin yung kanyang gilid na bahagi. Ayan. Ang 1962 5 francs ay meron po itong 83.5% na silver purity. Hindi po ito gawa sa simpleng bakal lamang. Ito ay may bigat na 12 grams at diameter na 29 millimeter. Kaya kung may ganito ka, hawak mo ay tunay na precious metal. Marami sa mga baryang ito ang itinago ng mga matatanda dito sa Pilipinas bilang investment o pamana. Dahil alam nilang may halaga ang pilak o silver, bumagsak man ang ekonomiya. Ayan. Yan po mga kabarya. Muli, ito ay ibinibenta ni seller sa halagang 1,500 pesos. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang 1962 French 5 francs ay isa po sa mga pinakamagandang barya na dapat meron po sa ating koleksyon. Bukod po sa gawa ito sa silver, ang artistic value po ng The Sewer ay walang kupas. Ito po ay isang classic design na ginagaya pa rin hanggang ngayon. Para po sa mga Pilipinong kolektor, ito ay nagsisilbing tulay sa kasaysayan ng mundo noong early 60s. Isang panahon ng pagbabago sa France at paghahanap ng sariling identidad naman dito sa Pilipinas. Kung mayroon ka po nito, ingatan mo. Hindi lang ito barya. Ito ay kapirasong sining at kasaysayan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Maraming salamat sa panonood.